Ayan, good morning sa inyong lahat. At tayo nandito uli sa taniman. Tayo mamimitas sa araw na to, Sabado. At alam naman natin, kada 4 na araw yung pitas natin. Nakaraan, nagtanim tayo ng malunggay. So pinutol-putol natin yung mga tinagpas nilang malunggay doon. Tinanim natin. So ayan, meron isa dyan. Tapos lagyan ko rin dito. Ayan, malunggay. Para lang meron tayong makuhanan ng gulay. Yung dahon at bunga niyan napakagandang igulay. So ito pa rin yung status ng tanim natin. Ito yung may ilang bell pepper dito, karugtong nun yung siling labuyo. Ito yung siling panigang natin, hindi pa rin natatamnan. Kamatis nilalagay natin, wala pang seedling maliliit pa lang yung so binibilhan natin ng seedling. Ito yung siling labuyo ulit, tas kamatis. Yung papaya natin, bulaklak, update lang. Okay, ayan. Hindi ko kabisado kung anong status ng ganyang bulaklak, kung buhay ba yan o namamatay. Tingnan natin. Tapos ito na yung mga gumagapang nating gulay. Andito yung upo, dalawang klaseng upo yung nandito upong makinis, tsaka yung upong hindi makinis. Tapos may ampalaya. Meron tayo ditong sigarilyas, alam ko sigarilyas, saka pipino. Bataw. Hindi ko nakabisado ano yung tinanim ko, napakaraming buto kasi nun. Pero ayan, yan yung mga gagapang. Kasi ito rin yung linya nung malunggay na nilagay natin nakarang araw. Hindi nyo na nakita yung finished product So ito yun, nilagay na natin. So ganyan lang naman magtanim ng malunggay. Tumutubo yan. Hindi na kailangan ng seedlings. Magsasanga lang yan dito. Maglalabas lang yan ng dahon. So alas 6 na, medyo tinanghali tayo. Dapat kanina pa gumigising tayo ng 4:30, darating dito mga 5. Pero kanina natagalan ako, kakaikot-ikot ko sa bahay, pagkakape, timpla, init tubig. Ayun, alas 6 na tayo dumating. Yung common na problema natin sa talong ngayon, yung ano natin, yung shoot borer o yung uod. Maraming uod ngayon, umakyat sila dito kasi nilinisan nga yung gitna. So yung bunga nandito sa harapan talagang apektado. Nag-spray tayo pero syempre mukhang kailangan natin magpalit ng gamot. Hindi gumagana na tong binili kong gamot, paubos na yung isang bote. Pero mukhang hindi umepek. Ayan tinignan ko naman yung ano nga to, active ingredient niya, pero hindi gumana. Nagpalit ako tapos pangalawa ng klase yan hindi gumagana yung pangalawang klase. Yung bago dyan, yan yung gumagana, yung Gold Rush. So balik tayo sa Gold Rush, kasi kung titingnan mo itong mga maliliit na bunga, wala, puro uod talaga. Kakalinis ko lang to nung nakarang araw, tinanggal ko lahat yan. Tapos ito, bulaklak pa lang to dahil tinanggal ko nga yung mga bunga So bulaklak yan nung nakarang araw, tapos lumaki, may uod agad. Napakasipag ng mga paru-paro natin. Paru-paro kasi yung nanay dyan yan yung nagpaparami dyan So sila yung kailangan targetin. At ayun yung inaatake nila, yung talbos at bunga, dalawa yan. So nandyan sa loob ng sanga, nandyan yan sa loob. Pag pinutol mo yan, hanapin mo sa gitna, nandun yan sa loob. Tapos ito naman yung mga bunga, nandyan yung mga uod. Pati malalaki kaya sayang to, hindi natin mabibenta yan, reject na yan. Pero napapansin ko ngayon medyo dumami yung bulaklak. So sige lang, laban lang. Mamaya harvest na tayo ngayon. Ano lang, magbihis lang ako, tapos magpipitas na. Bihes, pitas, siguro hanggang tanghali yung pitas natin kasi marami-rami to. Dalawa lang kami ni Randy. So ayan, pipitasan natin. Yung sa harap kasi 9 na tudling to, tapos yung gitna nasa 6 na tudling hanggang dulo. Ayan, marami-rami pa yan, pero konti lang yung bunga, hindi ganun kadami yung bunga kasi sa ngayon dahil nga hirap kami sa tubig. Ayan hindi ganun kadami yung bunga, wala pa masyado itong gitna. Pero mamayang gabi o hapon, dapat hapon mag-spray tayo. Bumili na ako ng Gold, yun yung spray natin, yung kasing gumagana bago tayo nagpalit. So balik tayo doon para itaboy natin tong peste. Hindi naman natin maubos yan pero at least mabawasan.
So yung pitas natin ngayon dito sa, ito yung gitna na sinasabi ko, gitnang bahagi. Niraton namin to kaya mababa na. Niraton, hinayaang tumubo ulit at mamunga. Pero marami pa ring peste dito. Yan o, ang dami. So kayo, kung magtatalungan kayo, ang pinakalaban talaga natin yung peste ng uod. Ayan. So tingnan natin kung makakailan tayo mamaya, pero in-expect ko siguro nasa pinakamarami natin makuha siguro 100 kilos lang, at pwedeng mas mababa pa. O ayan, yan yung ating umaga. Bago mamitas, medyo mainit na ang araw. Ayan, masakit yan mamaya sa balat, kaya kailangan full gear tayo. Ay, hindi ako makadaan. Tapos dito naman sa gilid, ito yung nilinisan na ni Randy. At inuna ko dito, ako yung nag-umpisa. Grass cutter, taas na kasi ng talahib so grass cutter natin hanggang dito. Ayan, tinapos sinundan naman niya. So ito yung tudling na hindi natin natamnan nalagyan ng mulching, pero ngayon tatamnan natin to. Malambot pa naman, pero maganda sana maulanan bago magtanim. Maulanan muna siya bago matamnan. So prepare natin. Iniisip ko, pinaplano ko dito isang gulay, isang linyang to, isang klase ng gulay, tapos isang linyang to, siguro gumagapang na gulay. Lalagyan ko ng mga balag na to, itutusok. Pero unang step, paulanan muna natin. Kailangan mapaulanan to Tapos pag napaulanan na, nabasa na, wala kasing ulan talaga. Yun yung problema ko, wala yung ulan. So kapag maghihintay tayo na maghihintay, wala tayo siguro makukuha pa dahil ambon ambon lang. Baka patubigan na lang hanggang mabasa to, patubigan. Tapos i-grass cutter ulit ng malinis. Tapos lagyan natin ng pabaon na konting abono, para pag nagtanim meron ng makakain yung itatanim nating gulay. Pero hindi pa tapos. Ayan, kailangan pa maglinis dito. So tuloy-tuloy tayo sa pag-grass cutter dito hanggang dulo. Sayang. So yan ang ating tatrabahuhin bukas. Kasi ngayon puro pitas ang trabaho. Pitas, tenor. Mauubos yung oras mo sa pitas. Sabihin natin hanggang tanghali. Sige. Tapos tanghali, luto, kain, tapos tenor, pagtatanggal ng sira, pagbubukod ng goods sa segunda. Pagkatapos ng pahinga, pwede siguro yun, tuloy natin mamayang hapon, mag grass cutter na. Tapos sa gabi naman mag-i-spray tayo, or dapit hapon bago maggabi, mga alas 5, 5:30, spray na tayo ng gamot kasama ng foliar. Tapos bukas na natin tuloy yung project na to. So dalawang tudling dito, tsaka meron ding dalawa doon. Yun yung tutuloy-tuloy natin i-grass cutter hanggang dulo para malagyan ng mulching, matamnan ng bagong gulay. Ibang gulay, hindi naman talong, siguro pwedeng sitaw, nisip ko sitaw, pwedeng okra dito, pwedeng kamatis o siling panigang, maraming options. So tingnan natin ano yung maganda, yung wala dito sa katabi natin para hindi mag-oversupply. Yan yung tingnan muna natin. So doon din kasi nagkakaroon ng epekto sa presyuhan kapag sobrang dami, pare-pareho lahat, ganun yung tinanim nyo, tapos pare-pareho kayo ng inani, parehong season, edi napakaraming parehong gulay, ibig sabihin maraming supply, mas mababa ang presyo dahil marami. So kaya pwede tayo magpalit, intercropping o pag-isipan yung itatanim natin sa pamagitan ng pag-alam kung ano rin yung nasa paligid. Puro gulay din dito sa paligid natin. Yan, gulayan yan. Gulayan. Lahat dito gulay talaga. Katabi natin sitaw ang palaya. Meron din silang kalabasa. So madalas gumagapang yung kanilang pananim. Tayo talong, meron dun nasa 2 hektaryang talungan din. Meron din yata dito at saka dito. So yan yung mga nagtatalungan. Kaya sa ngayon mababa yung presyo, bumaba yung presyo, 10 piso kagad binagsak. Yung previous namin na harvest nasa 30, tapos biglang bagsak ng 20 kada kilo.
So imagine mo na lang kung meron kang 100 kilos, nasa 3,000 nakaraan, yung huling bili sa amin 20, so 20 times 100, 2,000 pesos, pwede na kaysa wala sa 4 na araw. Ayos na yun. Ganyan talaga ang gulay, sa supply and demand. Ayan, andito yung mga manok ni nanay. Ito pala yung gusto kong bilhin manok eh, hindi ko lang nahuli. Nagpaalam na ako, nag-usap na kami nakaraan, hindi ko nahuling nakaraang kasi umuwi na kami nung nandito yung mga bata. Dapat nung gabing yun huhulihin namin kung saan sila dadapo, umuwi na kami. Nalimutan ko pala na dapat kukunin ko yung manok, pero sige, mamayang gabi yun. Marami pala tayong dapat asikasuhin. At tingnan din natin si Vic. Big. Dami mong pagkain kahapon, di ba? Big. Naubos mo? Naubos mo ba? Oh, malaki na yung tiyan mo. Big. Oh, sige, kain ka lang kain. Binila na natin siya ng darak. Nakabili tayo ng darak. Since native lang naman, may halong yun, yung feeds niya na starter. Ayan, naglinis na rin talaga dito sa area na to si Randy. Yung pinagawa natin, pinatuloy natin yung paglilinis dahil nga pakaraming ito yung to, yung mga nagsasangang talong. So para hindi manirahan dito yung peste magtago, tatanggalin natin yan. Ito yung mga mga nagsasanga, hindi galing sa main branch, nagsasanga lang siya. Hindi natin kailangan yan kasi nga magpapa crowded lang yan ng iyong talungan. Ayan, so huwag ka manghinayang, tanggalin mo yan para dapat malinis lang yung ilalim yan, tsaka makacirculate yung masdan mo, masdan nyo yan. Dapat yun dapat nakakadaan yung hangin, walang mga dahon sa baba. Tapos kung pwede isang main na talong lang para dito sila sa taas mamunga, dito yung yabong, dito yung dahon. So tanggalan ang ginawa natin dito. Ayan, buti nagawa ni Randy. Ito yung ginawa niya kahapon, tinuro natin sa kanya. Kaya nga sabi ko, lahat ng tinuturo ko sa kanya sa talong pwede niyang gawin. Kung saan siya mapunta, magtanim siya ng talong, pwede niyang gayahin. May lahat ng matutunan niya. O ayan, isa sa technique yan pag lilinis ng iyong taniman. Hindi lang damo, kundi yung pinakadahon mismo, mga mabababang dahon at suckers, sanga na nasa baba, kasi nagsasanga yung talong na yan dito yan ito yan magsasanga yan, tutubo ulit, tutubo dito, pero mamumunga yan, pero syempre magiging crowded dito nasa baba minsan, o madalas maliliit lang yung bunga niyan kaya putulin mo na, linisan mo para dito circulation ng hangin maganda. Tapos syempre sama mo na rin yung pagdadamo. Ayan, anong example na maganda? Ito. Ayan. So yan ang mga suckers, ang tawag yan, suckers. Ito yung mga branches na tutubo. Ayan, sanga na tutubo. Mamumunga rin yan, mamumulaklak, pero hindi ganun kaganda yung magiging output yan. Tapos magiging masuka lang dito sa ilalim, kaya mas magandang tanggalin. Tanggalin na natin, huwag bang hinayang, dahil ito ay pamamahayan lang ng peste. So yan, clear natin yung ilalim ng talungan. O ayan, naputol na to ni Randy, naubos. Ganyan ang ginagawa. So susundan. So sa araw-araw sa taniman, hindi ka maubusan ng gawain. Damo pa lang, nag-grass cutter ka ngayon, bukas makalawa, malaki na yan. Kaya grass cutter ulit, paulit-ulit lang yan, grass cutter ng grass cutter. Tapos kapag sabihin natin naubos mo yung pag-grass cutter, pumunta ka na sa talungan, sa bawat puno may mga damo dyan, magdamo-damo. Damo ka na naman. So cycle lang yan, magdadamo ka, papatubig ka, papaandarin mo yung makina, patubigan mo, lalo na yung araw bago yung petas kahapon. Yan, patubig para makainom yung talong, mas lumaki yung bunga. Yun yung technique dyan lalaki yung bunga bago yung pitas mo kinabukasan. Tapos ano pa ba, abono, syempre spray pagkatapos ng pitas. Yun yung pinaka-schedule nun para yung tao hindi makakain ng
makakain ng talong na merong spray dapat pagkatapos ng pritas. Mamaya yon, mamayang hapon. Ibig sabihin, napitas na natin, nakuha na ng buyer, spray tayo, 4 na araw ang lilipas bago mamitas ulit. So yung pipitasin natin after 4 days, bawas na yung residue nung gamot. Okay, so ayan ang ating araw today. So hanggang dito na lang, abangan nyo ang ating update mamaya sa magiging resulta ng pitas natin kung ilan lang magiging bunga. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat.